Hello po, magandang hapon sa ating lahat. Andito po tayo sa Psalms 134. Last time, we finished 133. Same as 134, it's only 3 verses. Okay? A Song of Degrees. Behold, bless ye the Lord, all ye servants of the Lord, which by night stand in the house of the Lord. Ano po ibig sabihin ng bless ye the Lord? Ibig sabihin, purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Kayong lahat or tayong mga alagad ng Panginoon, purihin natin siya. Which by night stand in the house of the Lord. Yung naaabutan na ng gabi dahil sa mga gawain sa Panginoon. No, gawain sa mga pagpupuri, sa mga pananalangin. Minsan kasi pagpunta sa church, umaabot na ng hating gabi dahil natagalan sa pananalangin, ang daming dapat ipag-pray. Kaya nakakaabot ng hating gabi ang mga anak ng Diyos sa kanyang templo, sa mga pagpupuri at mga pananalangin, mga pagsamba sa Diyos. Mga alagad ng Panginoon, yan po ang ginagawa ng mga alagad ng Diyos. Kaya pag iniisip mo or tinuturing mo ang sarili mo na alagad ka ng Diyos, hindi ka gumagawa ng mga bagay na hindi gawain ng mga alagad ng Diyos. Ang mga gawain lang ng mga alagad ng Diyos ay mangaral ng salita niya, mag-aral ng kanyang mga salita para may maipangaral, mag-spend ng malaking oras sa pananalangin. Kasali na dyan ang pagpunta sa church. Bahala na aabutan ng gabing-gabi na. Hindi naman yan masasayang ang ating mga ginagawa. Sabi pa sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, if I'm not wrong, 13 or 15 verse 58, our labor is not in vain. Our labor is not in vain. Ang mga ginagawa natin ay hindi masasayang. Yan ang sinasabi sa salita ng Diyos. Hindi masasayang ang lahat ng mga efforts natin. Lahat ng mga effort sa pananalangin, lahat ng effort sa pag-aaral ng mga salita niya, lahat ng effort sa mga pagpupuri sa Diyos, lahat ng effort sa pagpunta sa church para makaaga, lahat ng efforts na gumising ng maaga para makapagsamba ng maaga, lahat ng efforts sa pangangaral ng salita ng Diyos sa ibang tao kahit minsan hindi binibigyan ng importansya, kahit minsan hindi pinapakinggan, kahit minsan ay hindi pinaniniwalaan, pero hindi pa rin yan maging walang kabuluhan sa harapan ng Diyos dahil ang Panginoon nakakita siya sa lahat ng ating mga ginagawa at may gantimpala po tayo sa lahat ng ating ginagawa at naka-record po yan. Hindi po yan masasayang talaga dahil naka-record po yan lahat. Verse 2, lift up your hands in the sanctuary and bless the Lord. Itaas mo ang iyong mga kamay. Itaas natin ating mga kamay. Pag nasa pananalangin tayo, pag nasa church tayo, pag nagpupuri tayo, taas natin ating mga kamay at purihin natin ang Diyos. Bakit kailangan natin itaas? Sabihin siguro ng iba, nakakapagod naman magtaas ng kamay. Iyon nga mga concert ng mga walang kabuluhan ng mga tao. Mga drug addict pa yung mga nagka-concert dyan. Tinataasan ng kamay ng mga tao. Yung mga singer dyan na mga hindi mananampalataya sa Diyos, tinataasan ng kamay ng mga tao. Lalo pa ang Diyos na may-ari ng ating buhay. Mas karapat dapat siyang taasan ating mga kamay. Dahil siya ang may-ari ng ating mata, may-ari ng ating ilong, may-ari ng ating lakas, kung paano tayo makapaghanap pira, hanap buhay, kung paano tayo makakain ng masarap dahil binigyan tayo ng magandang trabaho at sa ating magandang trabaho binigyan tayo ng karunungan na ang Diyos ang may-ari din ng karunungan na ibinigay sa atin. Kaya sa panahon ng
Old Testament, may isang hari doon na napakayabang na hari. Then, nagalit ang Diyos sa kanya dahil sa kanyang pagiging mapagmataas. Tinanggal ng Diyos ang karunungan mula sa kanyang isip at naging baliw siya. Ganun din po ang mangyari sa atin kung masyado tayong mapagmataas sa ating sarili. Sabihin natin, itong trabaho ko, nakuha ko to dahil matalino ako. Paano kaya kung kukunin yung talino mo? Kukunin niya ng Diyos. At ang resulta dyan, maging baliw ang tao. Pag wala ng talino nagmumula sa Diyos. Kita mo yung mga baliw dyan, tinanggalan sila ng talino. Pero hindi rin tayo makapag-judge ang dahilan ng kanilang pagiging baliw. Siguro nagutuman sila, napasahan sila, kaya hindi na gumana ang kanilang utak. Kaya tayo, na mga healthy pa ang mga utak natin, healthy ang ating mga pag-iisip, huwag tayong magmalaki. Ibigay natin palagi ang papuri sa Diyos dahil galing yan sa Diyos. Siya ang may-ari dyan, at kung ipahintulot niya na hindi magiging healthy ang ating utak, kawawa tayo. Kaya pagpupurihan natin ng Panginoon sa lahat ng mga bagay na binigay niya sa atin. Dahil wala talaga tayong pagmamay-ari. Praise God. Verse 3, the Lord that made heaven and earth bless thee out of Zion. Ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Bless thee out of Zion. Pagpalain ang Panginoon mula sa Zion. Sa makatuwid bagay, niya ang gumawa ng langit at lupa. No, purihin natin ang Diyos dahil siya ang gumawa ng langit at lupa. Purihin natin palagi. Grabe nga makapagpuri ang iba sa presidente kahit ang dami namang palpak, diba? Sorry Lord. Diba? Pinupuri nga natin ang tao kahit ang daming palpak. Diyos pa na walang palpak. Diyos pa na perfect. Diyos pa na may-ari ng langit at lupa. Diyos pa na may-ari ng kung ano meron tayo. Wala tayong atin kahit isa. Wala tayong atin talaga, promise. So I hope God will bless each one of us. Ang Panginoon po ang mag-bless about isa sa atin, guide us always, and make us more worthy in His sight. Thank you, Lord, for your wisdom, knowledge, understanding. Ibigay niyo po palagi sa aming mga utak, Panginoon, na hindi po kami maging mangmang. Lord, na marunong po kaming kumilatis kung anong masama anong masama at anong mabuti, at piliin lang po namin ang mabuti at tapon ang mga masasama na mga hindi magandang mga pag-isip, hindi magandang mga ugali, hindi magandang mga elemento, Lord. Lord, help us, Lord, to have a good attitude also towards you and toward people, O God, because we are not also perfect, O God. We praise you, Father, we glorify your name in Jesus' name, amen. Mag-memory verse muna ako ng isang memory verse. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plan to prosper you and not to harm you, plan to give you hope and a future. Next time, mag-memory verse tayo ng mag-memory verse para mas ma-enhance ang ating mga memory, at lalo na ang mga salita ng Diyos hindi natin makakalimutan. God bless us all.